'di ba? So, pay attention on how I analyze the stock para mai-apply nyo siya, no? Kapag ka nag-charting na rin kayo. Okay? So, with that, let me try to start. Sabi ni Danny, i-expand ko na ha. Okay, FNI daw, FNI for Global Ferronickel. Okay, so wala, mukhang nag-drop na to. No? Balik to 20 probably. Okay. So, ganyan yung iniisip kong pwedeng maging scenario niyan eh. Yan. So, 220 dahil nag-drop na siya dun sa part na yon. Okay? Kung meron akong hawak na FNI, anong gagawin ko at this point? I look for opportunity to sell. No? Kasi medyo delix tong part na to eh. No? Medyo nag-downtrend tayo dito sa bandang baba. Okay? And then, kung wala naman akong hawak na FNI, siguro I'll wait. No? I'll wait kung anong gagawin niya. Again, either mag-drop yan dito or makabalik above 2.5. Okay? So, ayan. Yung mga previous niya kasi, wala pang masyado. Okay? Sabi ni Manggon, JFC. Yun. Bounce si JFC, no? From 204. Yun nga lang, ewan ko mukhang alanganin pa rin yan. Kasi kung papansin natin, yung next natin dito is 225. No? Yung resistance level natin na next, 225. And the last 3 candles were red or negative. Tama? Yeah, red. So we'll see, no? We'll see. Given na nasa kalagitnaan siya netong range na to, no, between 205 hanggang 225, wala pang masyadong activity diyan. Or hold lang muna, no, basically. Kung meron akong hawak na JFC, I'll hold, pero kung wala, wag muna. Wait up muna, no. Wait na lang if the stock drops here and then buy kapag ka nagkaroon ng bounce. Okay? Or kung halimbawang hindi man siya mag-drop, okay lang naman. Kapag nakabalik siya dito sa taas, then eto pwedeng test buy dito sa taas ng 225. Okay? Sabi ni Rodolfo, Converge. Wow, grabe naman yung drop nito. Kakalabas lang ng ano nito, 'di ba? Ng quarterly report if I'm not mistaken, yung Q3 nila. So 9 months and mukhang hindi maganda, no? That's why nakita natin talagang nag-drop siya. Ang laki, no? Almost 5% drop. Almost 5% drop. So potentially ito ang naiisip ko lang sa kanya, it might retest doon sa 7.75 or 7.7 area, no? And hopefully, no, from there mag-bounce 'yan. Okay? Actually, ito pala muna napansin ko lang din. So, take note of this as well, no? Etong 820. Okay? So, dito sa 820 kasi kapag ka nag-drop pa siya eventually, no? Ayan ito. Sorry. Ayan. Etong part na to, no? Kapag nag-drop yan dyan, then there's a good chance na magtutuloy-tuloy yan to 770 or 775. Okay? Pero halimbawa, magkaroon ng bounce dito sa area na to, then ito pwede maging play niyan. The only concern that I have here is masyadong maliit tong anong to. Masyadong maliit to. Kasi this is just what? 7%. Ang liit nun. No? So again, kaya sinasabi ko kanina, my ideal scenario is ito. No? Mahulog na muna siya dyan para at least kung magbe-pick up man, mas maganda yung yung upside. 'Di ba? Kung meron akong hawak na Converge at this time, most likely baka mag-sell na ako dahil nabasag na ulit. Kung wala naman akong hawak na Converge, then ayun.
This would be a better scenario, no? Hopefully. Okay? Next, sabi ni Drew SecB. Bihira akong ma-encounter si SecB dito sa ano natin. Wow! Grabe naman yung lagpak niya. Anong meron? Grabe, no? Kasi at the very least, ito yung titingnan ko dyan. Or ibaba natin. Ayan, teka ha. And then this one here. Yun nga lang, hindi pa kasi tapos ito eh. Is this what? A 52-week low or all time? Ay, hindi naman pala all time. So 52-week low ito, no? Yeah. Ito yung mga delikado eh. And hindi pa yan tapos, no? I think hindi pa tapos tong part na to. Kung meron akong hawak na SecB, ano gagawin ko? At this point, I'll sell. So, nagkaroon na siya ng tatlong sunod-sunod na red. Probably on the 4th, which is tomorrow, or the 5th on Wednesday, makakita tayo ng mini technical bounce, no? Dito sa part na to. And when that happens, I would take that opportunity to sell. Okay? Kung wala naman akong hawak na SecB, then wala. I'll wait na lang muna. No? I'll wait na lang muna. Masyadong ano eh. Kasi hindi pa yan tapos, no? Hindi pa tatapos. Sabi ni Roel SCC, for Semerara, wow, kinain niya. Merong engulfing pattern tayo, bearish engulfing pattern dito sa area na to. Ayan. Okay? Again, what happened here? Nagkaroon na kasi ng, kailan ba ang payment date? Meron ba? Ito. Payment date, November 8. Last week pa. Okay. So ngayon, nag-move pa rin siya dun sa area na yun. 29 pesos pala, no? Okay. Kung meron akong hawak na SEC, ano gagawin ko? At this point, labas muna, no? Whenever possible. Kasi medyo bearish pa yung sentiment neto dahil wala na siyang catalyst right now. Okay? Kasi kakatapos lang ng major catalyst niya, which is the dividend announcement. And after that, wala, pahinga muna for the next 2 to 3 months. Okay? Now, kung halimbawang wala naman akong hawak na SEC, then wag muna, no? Wait up na lang, no? Antayin na lang muna. Once na makabalik siya, no, sa taas. Yeah, probably mga 31 pesos. Sabi ni Dambu, green. Green. Okay. So wala, medyo nasa baba pa rin siya sa ngayon. Move ko na to dito. No? Wala pa masyado. Downtrend pa rin siya, no? Pero on the short term kasi, I would consider this as a sideways, no? As long as hindi siya mag-fall below 2.65 ha. 2.65 tuloy. 0.265. Okay? Kung meron akong hawak na green at this time, I'll hold. I'll hold pa rin ba? 2.29 eh, no? Yeah, I can hold. No? Pero yung cut loss ko talaga would be 0.265. Okay? Kung wala akong hawak na green, then hindi mo na, even if nasa baba siya, no? Even if malapit siya sa support, yung main sentiment ko kasi is still negative eh. It's still bearish for me overall. So dahil yun pa rin yung trend ko for green, then wala muna. No? Antay na lang muna. Sabi ni Pac An Mac. Naglabas na rin tong si Mac ng ano, ng kanilang Q3 and very positive, no? I think 67% up yata yung kanilang Q3 na na profit, no? And I think that's the reason why ang ganda nung lipad niya kanina. Hindi naman totally lumipad pero at least yung trading sa kanya kanina is very positive, ika nga, no? Tanggalin ko na muna 'tong mga 'to.
So at this time, ito yung nakikita kong range niya, no? 3.75 hanggang 4.4. That has a range of about 17%. Given na nasa 4.10 siya kanina or 4.9, gitna siya nung range ko, 'di ba? And when this happens, again, sabi ko nga sa inyo, boring na 'yun. Kasi mas prefer ko na nasa either nandito yun sa bandang baba or malapit siya dito sa taas. Pero 'pag gitna, wala. Hold lang kasi yan, eh, technically. Sabi ni Dong, LTG. For LT Group naman, oo. Pero wala din masyado kasing ano 'to, eh. May FIBO ba? Silipin natin. Ito yung pinag-usapan natin kanina 'no, trying to determine if, pasok ba siya sa FIBO or not. Mukhang pasok. Yeah, oo. This is quite interesting. Tanggalin ko yung iba, ha. I think mas gusto ko mag-focus sa FIBO, eh. Ayan, oh, 'di ba? Ang ganda nung ano, oh. Kitang-kita yung bounce 'no, from the retracement level. Yan. Okay. So, etong kay LTG at this point, kung meron akong hawak na LTG, I would still hold, 'no? Kasi again, gitna siya kasi ng ano, eh, ng range, 'di ba? Kung wala naman akong hawak na LTG, I'll wait, 'no? Ideally, mas gusto kong mangyari is mag-drop siya ulit to 8.5 tapos bounce. Dun ako sa bounce bibili, 'no? Hindi dun sa drop, sa bounce. Kasi ang gusto kong makita is kung magsi-stay afloat siya 'no, above 8.5. Yun kasi yung support level, okay. Sabi ni Glide, is good to buy or is it good to buy LTG, sir, anticipating dividend in December? That's interesting. Teka, ha, let me try to check that as well. Teka, ha, log-in lang ako. Curious kasi ako kung kailan ba yung dividend period nito ni LTG, eh. So eto, LTG. Tapos I'll go to dividend history, ayan. In 2022, o nga 'no, December. 2021, December din, oo nga. So mukhang December yung ano, yung dividend neto ni LTG. And kung ganun yung laban, kung ganun yung situation, yeah, I would go with ano na, kumbaga puwede na siya, 'no? For me, it's a good buy na at least for now, 'no, hangga't hindi pa siya umaangat above 9.3, okay. So ayun. Sabi ni RDFO MSA, wow, puro letra, ha. Monde, ayan. Monde, ayun, range ko medyo malaki, 617 hanggang 975 and as usual, gitna na naman siya. So, wala, alanganin, 'no. Gaano kalaki 'tong range ko na 'to? Almost 60%, 'no? Yeah. May FIBO rin kaya siya? Silipin natin, 'no. Is it a valid, um, medyo malabo for me. So, tanggalin ko muna. Siguro ito na lang, much better. Okay. So 'yun 'no, kung meron akong hawak na Monde, anong gagawin ko at this point? I'll hold. Hold na lang muna ako. I'll use this 7.8, itong part na 'to. Ito yung magiging ano ko, cut loss area ko, 'no. Which means kapagka nag-drop yung price niya dun sa, 7.8, magka-cut na ako.
Okay? Now, halimbawa naman wala akong hawak na Monde, anong gagawin ko? I'll wait. Kasi ito naman yung play ko diyan. I'll wait for the stock to drop here, no? Na umabot dito sa 6.17 or 6.20 and then I'll wait for that bounce. Okay? Kung wala akong hawak na Monde, ay ayun na pala yung sinabi ko. Ayun, so gano'n siya 'no, that would be the, my trading plan diyan kay Monde Ali. Kay Ali naman, oh, wait anong nangyari dun? Nag-drop, ayan. So, this is another ano 'no, application ng tinatawag nating FIBO and kung napapansin natin mukhang dito siya naglalaro 'no, between 38.2 at saka 61.8 ng FIBO. So, nagsa-sideways siya dito sa part na 'to, which is okay lang naman 'no, it's just that siyempre, depende kung ano yung average price mo, it's good or a bad thing. It really depends. Kung meron akong hawak na Ali at this time, I'll hold 'no, I'll hold. Kasi ang anticipation ko diyan is abot dito lang 'yan 'no, iikot lang siya diyan sa range na 'yan, 27 hanggang 29.30. Kung wala naman akong hawak na Ali, I'll wait sa 27% or sa ₱27, and then dun na lang ako bibili kapagka nag-bounce na siya. Sabi ni Carlo, medyo bilisan ko ng konti, dito yun lang, wala pa din, alanganin. Masakit sa bangs itong si Dito ngayon, 'no? Range ko by the way is ₱2 hanggang 3.6. Alam ko nasa 50% na yata 'to, yung buong range. 80% pala. So with that, try nating hatiin ng Fibo. Eto mukhang mas promising 'tong part na 'to. Mas promising 'tong part na 'to. And ayun, kung makikita ninyo 'no, lumalapit siya dun sa 2.60 na support level. Okay. Alanganin lang ako on the part na nandito na kasi siya. So, make or break na ito probably by tomorrow or on Wednesday, 'no? Ang labanan na lang dito if kaya pa niyang mag-stay, 'no? Stay dito sa area na 'to hanggang 2.6. Kasi kung hindi, wala, lagapak 'to, 'no? Kapagka hindi niya na-sustain yung 2.6, 2.65 na na area. Lalo pa ngayon wala na masyadong news 'no or catalyst dito kay Dito. Unless mapaglaruan siya ulit but then that's another story. Okay. So ayan, kung meron akong hawak na dito, anong gagawin ko at this point? I'll hold, 'no, hold pa rin naman ako diyan. Yun nga lang again, pay attention to 2.6, 2.65 na level, okay? Kapag nahulog, no questions asked, sell. Kung wala naman akong hawak na dito, anong gagawin ko? Sa ngayon wala 'no, I can wait 'no, tingnan ko kung anong gagawin niya rito sa 2.6 na 'to. Kaso masyadong maliit na lang din kasi yung ano, yung upside niya. Even sa pinakadulo ayan lang saktong 15%. Actually less than pa nga, eh. So again, up to you if 15% is okay, pero for me it's not worth it. Okay. It's already 9. So siguro ano lang tayo, last 3 last 3 na lang tayo. Eto sabi ni, Joms M-wide. Sige, let's go with M-wide. Yun lang, wala. Sideways move 'tong si M-wide 'no? Pero kung papansinin natin, it's on the lower part ng range 'no, 320. Kaso gano'n pa rin, eh. I mean, boring. Boring. Kung meron akong hawak na M-wide, I'll hold. Yep, I'll hold muna. Kasi I think kaya pa naman. Pero kung wala akong hawak, yun, wala rin, I'll wait na mag-drop siya.
no? And then wait for the bounce. So drop muna then bounce. Okay? Yun yung titingnan ko sa kanya. Glide, I think tapos na tayo sa ano no, sa LTG. Ayun, sabi din ni James, boring ang PSE. Yeah. Oo. Si LTG kasi ano yan, parang ang tawag niyan sleeper stock yan, no? Wherein kapag madalas kasi pag ang usapan is stock dividends, ano na yan, bukang bibig na ng mga tao diyan would be DMC, SEC, no? Pero hindi nila napapansin si LTG. Alam niyo kung bakit? Kasi si LTG, ito yung ano, mataas sa tinatawag nating sin taxes, 'di ba? Kasi LTG is more on what? Tobacco and beer or alcohol. Eh, alam naman natin yung dalawang bagay na yon or dalawang goods na yon, sila yung kumbaga highest taxed, no, kapag kapag kailangan ng gobyerno ng additional ng mga goods na kayang i-tax, yung dalawang yon, yung ano, yung laging natatamaan. Pero even though that's the case for LTG, kung mapapansin natin, yung kanilang dividends naman is still consistent, 'di ba? Which is good, no? Which is good. That means their profitability is still high. Next would be sabi ni Iverson, ASEN. Yan. ASEN, okay, sideways move siya pero on a general trend, no, downtrend. Downtrend siya on the long to mid, pero on the short term naman is sideways. Okay? Now, pwede siyang ano ngayon ko lang napansin, no? Yeah. Pwede siyang head and shoulders. Pero marami na kasing sanga-sanga yan. But anyways, kung meron akong hawak na ASIN, anong gagawin ko? At this time, I'll hold, no? Hanggang 5. 5 pesos yung magiging cut loss price ko. Kung wala naman akong hawak na ASIN, anong gagawin ko? I'll wait. Saan ako maghihintay? Dito. 560, no? Breakout at 560, doon ako mag-aabang. Okay? Or kung hindi man, then eto, 4.65. Okay? Again, on the bounce, no? Lagi yan on the bounce. Okay? So, ayan. Next would be, last na lang tayo, last na lang. Ito, sabi ni Roman, pero isa lang syempre, no? P-gold na lang tayo, P-gold. Ayan. Si Pure Gold, wala. Ano din siya. Boring din to. Wala, kasi nag-drop na siya. Sideways, no? Pero galing pa rin siya sa sa downtrend. Actually, mahaba nga yata yung downtrend nito, di ba? Ayun, yung galing pa yun dito sa taas, oh. Going down, tapos nagkakaroon lang ng volatility, no? Along the way. So kung meron akong hawak na pure gold, anong gagawin ko? At least for now, I'll hold. You know? Kasi malapit na rin naman siya sa support. So I'd rather. Kung wala akong hawak na pure gold, anong gagawin ko? I'll wait. No? I'll wait sa 30 pesos. Dito sa area na to. I think nandoon din naman yung yun nga. So nasa 30 pesos na rin si si MA200. Okay? So, ayan. Okay. So guys, no, hanggang dito na lang po muna tayo. Pasensya na kung hindi ko napagbigyan lahat. Kinulang lang tayo sa oras. But don't worry if you wanted to review this one, I'll be placing yung timestamp by tomorrow. Okay? So you can check yung technical charting natin and then pwede nyo ring balikan yung ibang mga recordings natin. Okay? So that's it guys. Maraming salamat for tuning in. Good night and as usual, no, good luck sa inyo mga trading. Bye guys.